Hello guys, welcome to my channel. So today is Tuesday. Yeah, Tuesday ngayon. So 13, 14, 15, 17, October 17, 2023. And second day na sa I think second day na ng Bell's palsy ko. So yesterday, lalapit ko yung mukha ko para ma-appreciate niyo yung difference. No? Yesterday nanood kami ng vlog nung Pinoy Canadian vlogger sa YouTube na vlog niya yung operation niya, ganyan. So initially sabi ko, lahat na lang binablog, pati yung sakit kasi ako usually pag kami malalang sakit ako, hindi ko binablog. Sabi ko personal 'yon. Pero na-realize ko, dapat nga pala i-share, no? Kasi learning experience sa iba. And then parang record na rin sa buhay ko, no? Pag nag-look back ako, ganito nangyari sa akin last time. Kasi second time ko na 'to magka Bell's palsy. Although hindi pa confirmed, pero malamang Bell's palsy 'to. Okay, second time ko na 'yan. Okay, kwento ko lang nung Friday, 'di ba? Friday the 13th, nag-camping kami ni AJ, Friday, Saturday, Sunday. Pag-uwi ko ng Sunday, walang problema. Pagod na pagod lang ako, tsaka antok na antok ako. Yun, antok na antok ako noon eh. Kaso, yung misis ko may kailangan. So, tinawagan siyang on call sa duty, sa hospital. Nag-drive pa ako, 1 hour papunta doon sa hospital niya. Kaya antok na antok ako noon, alam ko. Tapos, pag uwi ko, di na ako nakatulog. Parang pagod pa rin ako, hindi ko mabawi yung pagod ko. Tapos kahapon, Monday, napansin ko na parang mabigat yung tong talukap ng mata ko, no. Tapos una kong napansin yung mga involuntary muscle movement, parang gumagalaw na gano'n. Gumagalaw na gano'n. Mga ganyan. Pati dito gumagalaw. So, sabi ko, baka pagod lang ako. So natulog ako kahapon ng hapon, nagnap ako. Ito kanap. Pagising ko, ganun pa rin. Tapos, napansin ko na dito, hindi ko ganun maipikit. No? Unlike kabila, walang problema. Walang problema. Ito kabila, hirap na hirap ako. Hirap na hirap. So, sabi ng misis ko, pares kami nurse, sabi niya, kailangan ma-CT scan ka, kailangan ma-roll out na hindi ka mild stroke or hindi ka nag-stroke. Hindi stroke yan. Kasi may history ako ng heart attack eh. So, sabi ko, sige, bukas punta ako sa doktor. Kasi hapon na kahapon eh. And check pala namin yung BP ko, no? Ang blood pressure ko is 125. So, hindi naman siguro ako nag-stroke. Sabi niya, perfect nga yung blood pressure mo, 125/80. Usually, ang blood pressure ko, 130 pataas, 130, 140. Kahapon, 125. So, perfect. So, hindi stroke. So, nung gabi, nagtututbrush ako, habang nagmumumug ako, may tumatalsik na tubig dito. So, sabi ko, confirm na to, Bell's palsy to. So, yung iba, pag nagbe-Bell's palsy, natatakot. Ako, natuwa pa ako. Kasi, at least, looking at the bright side, hindi to stroke. Hindi ako na-stroke, Bell's palsy to. Okay? So, sabi niya, miss ko, pumunta ka sa doktor, bukas, ngayon. Pa-check up ka doon sa primary doctor namin. Mamaya pa yung pupunta ako. Alas 10 pa mag-open yung clinic eh. Okay? So yun nga imbis na matakot ako, natuwa ako kasi hindi pala siya stroke, no? Bell's palsy to, malamang. Malamang sa malamang. Kasi pangalawang beses ko na nga nagka-Bell's palsy. And then yung una, tagal na noon, 20 years ago, no? May magda-dry yan kasi kaya kailangan ipikit mo. Mayam, napapansin nyo siguro pag nagsasalta ako, tabingin na yung bibig ko magsalta, no? Tabingin na ako magsalta. Tapos pag tumawa, iba, mas delayed. Ito, nagagalaw ko maigi. Ito, hindi ko magalaw. Hirap na hirap ako. Yan, tapos pag nagsasalta ako, tabingin yung bibig ko. Yun nga, sabi ko, second time ko na ito magka-Bell's palsy. Nagluluha yung mata ko.
Um, second time ko na, no? Yung first time, that was 20 years ago. Medrep ako nun sa Lucena. Hindi ko makakalimutan yun kasi Sunday, may bagong bukas na spa. Yan, pati pagsalta ko. May bagong bukas na spa sa Sariaya. Tapos, nagpunta kami mag-asawa doon. Meron silang dome na gawa sa putik. Parang igloo. Tapos sa loob, papasok kayo, mag-steam bath kayo. May pumapasok na naglalagay ng mainit na bato. Talagang steam, labas pawis nyo. Pagkatapos, yun nga, papawisan kayo. Pagkatapos, mamasahihin kayo. Sabay, couples massage. Sunday yon. Monday, magtatrabaho na ako, rorota ako kasi ahente ako, medrep ako. Dadrive ako, sabi ko parang bigat ng ano ko mata ko. Ay, sa kabila daw, sabi ng miss ko, sa kabila daw yun eh. Ang bigat ng mata ko, ganyan ako. So, tingin ko sa rear view mirror, hindi na pantay yung mata ko, ganyan na, ganyan. Takbo ako sa sa hospital, sa Mount Carmel Hospital yan sa Lucena. Sa ER, tapos nirefer nila ako sa neurologist. Yan, neurologist kasi just now, tumingin ako ng mga Pilipino na nag-YouTube about Bell's palsy. Masyadong parang sabi-sabi ang hindi medical lang ano yung sasabi. Kasi nagpapatuyo ako sa ventilador, nanonood ako palagi ng parang hindi factual yung ito, i-share ko yung experience ko sa inyo. Sabi mismo ng neurologist 20 years ago. Sabi ko, bakit po ako nagka-Bell's palsy? Sabi niya, ang cause ng Bell's palsy is unknown. Unknown daw. Hindi mo alam, pero usually associated sa sa virus. Yan, virus, ano pa ba? Lack of sleep, and basta ganon. And anong klaseng virus? May mga na-mention, research na lang. So, unknown daw. So, hindi alam. Ang nireseta sa akin, prednisone, is steroid. Steroid. Alam nyo ba ang steroid? Ano yan? Anti-inflammatory. Para mawala yung pamamaga. Kasi daw, yung facial nerve mo, namamaga yan. Inatake ng virus namamaga. So, dapat mawala yung maga niya. So, ganun. Tapos, everyday, nagdadrive ako tuwing umaga papuntang ospital. Punta ako doon sa PT department nila, nagpapa-PT ako. I-exercise lang nila yung mukha mo. Hirap na hirap ako noon, tanda ako. Hirap na hirap talaga ako, ipagalaw yung ipasaray mata ko. So ito, yung Bell's palsy ko ngayon, mas light compared nung una, nung 20 years ago. Mas malala nung una talaga, hindi ko magawa. Tapos, pag umiinom ako ng tubig sa baso, matagas yung tubig. Matagas. Kaya dapat, iinom ako, dapat naka-straw. Ngayon, inobserban ko kanina, nakakain pa naman ako, nakakainom, no, as compared sa before. Yun nga lang, halata, pag nagsasalta ako, ayan halata. So, second day ngayon, So, yun, nagpapa-PT ako noon, tapos, 1 week yata ako nag-PT. Tapos, bumili ako ng machine, yung TENS, TENS, ginagamit ng mga PT sa atin. Ini-stimulate, lalagay yan dito, tapos, sinashock ng may electricity. Pag ino-on yan, na-stimulate daw yung muscles, no? Takot na takot ako noon kasi sabi ko paano pag naging permanente na to, natabingin yung mukha ko, ganyan ang tatabingin. Natakot ako noon. Pero kahit i-research nyo online, sabi usually daw nawawala din after 2 weeks ang Bell's palsy. Pero ito advice ko magpa-check up kayo kasi nakakatakot nga, hindi mo alam paano pagka na-damage na yung yung nerves mo. Hindi ka na makabalik. Yun na nakakatakot. Mahirap na yun. Mahirap magsisi. Kaya alam na miss ko, hindi ako nagpapadoktor. Pero kailangan pumunta ba sa doktor. Kailangan ko magpareseta. Sabihin ko sa doktor, resetahan niya ako ng steroid. Hindi ko lang alam kung ma-admit niya ako ngayon. Kasi usually ba nagpapaschedule. Anyway, so ganoon nangyari sa akin, no? Talagang panic ako doon nung time na yon. Kaya ngayon, medyo relax na ako na Bell's palsy to. Ang una nyo i-rule out is dapat hindi yan stroke. Kasi pag stroke, life-threatening yun, nakakatakot. Check nyo palagi yung BP nyo, yung blood pressure.
Okay? So, yun nga, no? Yung first episode ko ng Bell's Palsy 20 years ago, mas malala. Ngayon, light. Hindi ko nga lang, kagabi nag-usap ko yung miss ko, sabi ko, bakit kaya ako palagi nagkaka-Bell's Palsy? 2 beses na ako no? Ang suspecha ko dito, kasi kahit pagtanongin mo yung doktor, sabihin nila, hindi nila alam unknown Alam nyo ba yung steroid, ano yan, magic drug yan, kaya niya pagalingin lahat, no? Parang shotgun therapy yan na pagagalingin niya lahat, hindi yan specific dahil nga hindi nila alam yung cause. No, basta ang alam nila namamaga yung facial nerve. So, yan, ito yung at magkahibalay ang magkaiba ang muscle weakness sa muscle paralysis. Muscle paralysis talagang hindi mo na magalaw. Yun yung mga na-stroke, hindi mo na magalaw. Pero yung sa akin, weakness lang. Kasi ang nagagalaw ko, kaso mahirap, mabigat, no? Yun nga, mahirap. Tsaka hindi mo malata unless magsalta ako, di ba? Yan, hindi mo malata Ayan. Tapos, ano pa? Yan nga, no? Pagka nagka-Bell's palsy kayo, no? Siguraduhin nyo na Bell's palsy yan. Huwag kayong magpanic. Magpa-check up kayo sa doktor. Huwag kayong mag-rely sa YouTube, sa online. Kasi kailangan nyo ng gamot Although sinasabi online ni Google na mawawala na yan after 2 weeks, dapat may gamot ka para mawala yung inflammation kasi hindi natin alam kung madadamage yung nerve. Pag nadamage yung nerve, nako, hindi gumagaling ang nerves yan ang hindi alam ng iba Pag nadamage ang nerves, hindi gumagaling. Kaya iba, permanent na. Okay? What else? Ito. Bakit ako ngayon nagka-Bell's palsy? Sabi ko nga, nag-camping kami ni AJ. Umuwi kami, tapos pagod ako ng Sunday. Alam nyo, misis ko, may sakit siya last week pa So, hula ako, napasa niya sa akin yung sakit Pero imbis na tumuloy, hindi naman ako nilagnat, inatake niya lang yung, facial nerve ko. Parang yun ang suspecha ko. No? And kami nag-uusap kami kagabi. Sabi, bakit 2 beses ka na nagka-Bell's palsy? Sabi ko siguro may na-damage sa akin nung bata ako dahil nagka-mumps ako. Nagka-beke ako nung bata ako Sabi, buti hindi ka naging sterile. Hindi ako naging sterile, pero parang naging prone ako sa Bell's palsy. Imagine nyo, 2 beses. I'm just glad na mas hindi to malala as compared nung 20 years ago. Talaga. Tapos, ano pa? Yun nga, pag nagka-Bell's palsy ka, huwag ka magpanik, magpa-doktor ka, kailangan maresetahan ka ng gamot, usually prednisone or anong steroid yan, pampaalis ng maga, ng nerves, tapos, mag-rest, kumain ka na healthy, ganon, yun lang. Sabi ko nga Tuesday ngayon, pupunta sana ako sa gun range, sabi, pahinga muna. Kailangan magpahinga. No, para maka-recover yung katawan ko, yung nerves, gumawala yung inflammation and gumaling. Una ko talaga may virus na pumasok sa katawan ko May pumasok na virus. Kasi over the weekend, habang nagka-camping kami, wala akong nararamdaman. Kahit lumamig ng time na yon. No? Anyway, so ito yung mukha ko. Pagka tumawa ako, pag magsalta, ito, nahalata. Ito, kaya kong gawin. Ito, hirap na hirap ako. Pero nagagalaw ko. Yun lang pinagpapasalamat ko, Hindi siya malala. No? So, what else? Ito, yun lang. Pag-share ko lang Bell's palsy journey. So, this is day 2. No? Day 2. Hopefully. Kahit pa paano, nag-alala ako kahapon. Paano pag nag-permanent, hindi na ako makapag-vlog or what, no? Siyempre, yung self-esteem mo, mawawala. Dadamage yung self-esteem mo pagka nagkaroon ka ng paralysis. Buti ito, weakness lang. Muscle weakness. Ayan. Sabi nung nag-video call kami ng pamangkin ko kahapon. Sabi niya, nahalata ako nga, may muscle weakness ka. Nakita niya raw yung mukha ko. Ibang iba.
So, that's it guys. Tatapusin ko na yung vlog na to, no? Para ma-update ko lang kayo. Kasi kanina inisip ko, ano kaya magbablog pa ba ako? Natamad ako. Anyway, sabi ko maganda ma-document ko. Para pag nag-look back ako, ganyan pala nangyari sa akin. No? And then yung iba na magka-Bell's palsy rin, huwag matakot no? Pag napanood tong video ko. No? Relax. No? As long as hindi yan stroke, hindi yan nakakamatay. No? May gamot dyan. So, that's it guys. Salamat sa pagsama sa akin. Share ko lang, day 2 ng Bell's palsy journey ko. Thanks for watching. Bye.